Hello po sa ating lahat at magandang araw po sa ating lahat mga Kasera Gemers. Good day po sa inyo lahat. Happy healthy day. At bago po ako magsimula ay magpapasalamat po muna ako sa inyo dun po sa mga nag-view, nag-like and share nung aking unang vlog po tungkol sa history ng Seragem at pagpapakilala ng company. At nandito na naman po ako uli, si Sir Mark, para magbigay po ng mga tips o kung paano natin malalaman bakit ba tayo nagkakaroon ng karamdaman kinalaunan habang tayo ay nagkakaedad. Marami po sa atin o siguro lahat po tayo, lahat ng mga tao, mahirap man o mayaman, ay pinapanalangin natin na humaba yung ating buhay. So itaas nga po natin yung ating mga kamay ng mga gustong humaba yung ating buhay. Siyempre, isa na po ako dyan. Kaya lang siyempre, kung nangangarap po tayo, ano man ang estado ng ating buhay, ay nangangarap po tayong humaba yung ating buhay, dapat po alam natin kung ano yung mga paraan na ating gagawin para matulungan na humaba ang ating buhay. Siyempre, unang-unang kailangan po dyan o requirements kapag gusto mong humaba yung iyong buhay, dapat wala kang karamdaman, wala kang sakit. Kasi isa pong dahilan yung sakit ay isang dahilan po kung bakit umiikli yung buhay ng ating mga kababayan. At marami nga, isa sa pinakamaraming namamatay sa araw-araw sa buong mundo, namatay ng dahilan dahil doon sa kanilang karamdaman. So, hanggat meron po tayong karamdaman, pwedeng umikli yung ating buhay. So, di ba dapat wala tayong karamdaman para yung pangarap nating humaba po yung ating buhay, magkaroon ng chance na mangyari yun. Kaya lang, syempre, ano naman ang dahilan bakit tayo nagkakaroon ng karamdaman? So, ito pong aking itatapik po sa inyo ngayon, yung mga dahilan. Isa sa mga dahilan po kung bakit humihina yung ating katawan at pinagsisimulan ito ng karamdaman. Bigyan nyo lang po ako ng konting oras para panoorin po itong aking video at makakatulong po ng malaki. Sana makatulong ng malaki po, dagdag kaalaman po para sa ating lahat. Okay? Madalas po kasi sa ating mga tao ay kumbaga huli na. Minsan nagtitipid po tayo sa pagpapacheck up. Minsan ayaw natin kumonsulta sa mga doktor. Nangyayari na lang, pumupunta na lang po tayo pagka tayo ay dinapuan na ng karamdaman. So di ba madalas nga po sinasabi ng mga doktor, prevention is better than cure. So ito pong aking ile-lecture po sa inyo ay isang dahilan kung paano pinagsisimulan ng karamdaman, yung pananakit ng ating likod at paano ito pinagsisimulan ng karamdaman o sa English po, yung tinatawag natin na back pain progression. So isang dahilan yan. So saan ba nagsisimula yung pananakit ng likod? Kaya mga kababayan, mga Kasera Gemers, huwag nyo pong babaliwalain yung mga pananakit ng ating likod. Okay? So nagsisimula lang muna yan. Ito number one, nagsisimula lang muna ito sa stress, pagkapuwersa, at sobrang kapaguran ng mga muscle sa ating katawan o lalong-lalo na doon sa ating likuran. So paano bang nangyayari yun? Nangyayari po yun kapag paulit-ulit natin, di ba po araw-araw, kung mapapansin nyo, mapabata ka man, o healthy ka man, o mapabinata, o mapamay edad, di ba po pagkagising natin sa umaga, napakasigla ng ating katawan. Bakit kaya? Kasi po, nakapagpahinga tayo nung gabi. Kaya na-energize, kumbaga na-recharge yung ating katawan. Kaya lang, kahit anong sigla po natin sa umaga, pag tayo po ay gumawa na ng isang gawain, o halimbawa, gawaing bahay, o gawain sa bukid, o sa trabaho, o ano man yan, mabigat man na gawain o magaan, nakakaramdam tayo ng sobrang stress at the end of the day. So doon po nagsisimula yun. Yung isang halimbawa po dyan, yung kapag madalas po nating ginagamit yung ating kalamnan sa muscle sa ating likuran, tulad ng madalas na pagyuko o madalas na pag-alsa o pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Pero parang hindi natin namamalayan yun. Okay? Isa naman po sa ibang activity, yung
Isang halimbawa rin yung lakad tayo ng lakad, although magandang bagay po yung paglalakad, kaya lang siyempre pag sobrang layo na, nahihirapan na rin tayo. O di kaya yung mabilis na pagtakbo, o di kaya kapag tayo po ay nakaupo at meron tayong inaabot na isang bagay na medyo malayo, doon minsan nakakaramdam po tayo ng stress ng ating likod. So ano po bang mangyayari pagka ganyan, na sobrahan tayo sa pagod at stress? Siyempre, ang susunod po na mangyayari dyan, madedevelop po yan, mauuwi po yan sa pagkakaroon ng mga bukol-bukol sa ating kalamnan sa likod. O yung kung tawagin natin, yung nasasalat natin sa likod na parang mga namumuong mga lamig-lamig. Siyempre, yung ating katawan napapagod, tapos tatapat pa tayo sa malamig na electric fan o aircon, talagang kinalaunan po, magbubuo-buo po yun o magkakaroon ng mga lamig-lamig, kung tawagin nila bukol-bukol, so sa ating likuran. So, siyempre, ito po, isa po sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakabukol ng lamig-lamig sa ating likuran, yung sobrang paggamit natin ng ating muscle sa limitadong posisyon. Or pwede ring dahilan dyan yung paulit-ulit na pag-contract ng ating kalamnan. Okay? O halimbawa naman po yung pangmatagalang kakulangan sa paggalaw, lalo na kapag ang kalamnan ay nasa posisyon na umiiksi ito. Isang lang din po kung bakit nagkakaroon tayo ng pamumuo ng mga muscle, kapag yung sobrang tagal o yung halimbawa, sobrang bigat ng presyo na ina-apply natin dito. Isang dahilan din po dyan yung mga kakulangan natin sa sustansya, mga vitamina, kaya iinom din tayo niyan para sa ganun makakatulong na malaki para sa ating mga muscle. O isang dahilan din po niyan, pagtabingi na po kayo, yung wala na sa balanse yung katawan. So maraming dahilan, lalong-lalo na kapag malamig po ang panahon, ngayon tag-ulan na po, tapos plus COVID-19 pandemic pa. So isang dahilan din po yan na makakasagabal para do sa ating katawan. So nandito po sa ating video yung 14 na major trigger points sa harapan ng ating katawan at saka sa likuran ng ating katawan, kung saan po madalas ito po yung very common na namumuo o pinamumugaran ng mga lamig-lamig sa ating katawan na siyempre nagiging sagabal po yan. So meron po tayo dito sa harapan at saka sa likuran. So kaya makikita nyo parang habang nagkakaedad tayo, nakakaramdam tayo ng mga pananakit na yan. So after magkaroon tayo ng mga bukol-bukol sa likod o lamig-lamig, dulot ng stress, mauuwi tayo doon sa stage na number 3, yung ano yun, magiging sanhi naman po ito ng pagsisikip ng daluyan ng dugo sa loob ng kalamnan. Siyempre may nakasagabal na po na mga lamig-lamig sa ating kalamnan. So ano ngayon ang magiging dahilan yan? Siyempre pag meron na pong pagsisikip sa daluyan ng dugo sa ating kalamnan, hindi na dadalo. Mapupunta po tayo sa number 4 stage. Ano yun? Hindi na po dadaloy ng maayos yung ating dugo. Kasi meron nang nakaharang . Siyempre, pag hindi po dumaloy ng maayos yan sa ating dugo, nandyan yung malinis at saka mga sustansya, kasama na rin dyan yung mga dumi na nakahalo sa ating daluyan ng dugo. Excuse me po. So, matatan po tayo ng mga waste product sa loob ng ating daluyan ng dugo. So mapapansin niyo po mga ka-Sera Gemmers, mga kababayan, ganito na po yung itsura pagka ang isang tao po o ang isang kalamnan po natin ay punong-puno na po ng mga toxin sa loob ng katawan dahil o mga waste product. Yung pagka po yung ating mga muscle ay pinipilit po nating i-flex o patigasin, pero makikita nyo po sa mga nagkakaedad, imbis na nandito po yung kanilang muscle sa ibabaw, lumalaw-law na po dito sa ilalim. So, doon mo makikita na nahihirapan na po tayo sa tinatawag na muscle control. So, kung yung mga muscle nga po natin dito sa labas na pinagagalit na natin, ayaw po niyan tumigas doon sa ibabaw, how much more pa po doon sa ating mga laman loob, sa loob ng ating katawan. So, mas lalo po yun na mahihirapan, parang mahihirapan po sila dahil baradong-barado na po. So, after po ng pagkakaroon ng mga waste product, matatambakan po tayo ng mga waste product sa ating katawan, siyempre, magkakaroon ng mga waste build-up sa loob ng ating daluyan ng dugo, magiging lalong tensyonado po. So, mauuwi po tayo doon sa pang number 6. Magiging tensyonado ang ating mga kalamnan. Okay? So, after ng number 6, mararamdaman nyo, pag tensyonado na yan, tuloy ka pa rin sa hanap buhay, tuloy ka pa rin sa mga gawaing bahay,
hindi mo binibigyan ng oras o hindi mo pinapansin, akala mo basta pagod lang, magkakaroon na tayo ng maninigas na yung ating mga kalamnan o iiksi ito. Kaya makikita nyo, di ba, habang tayo ay nagkakaedad dito sa ating picture, makikita mo, unti-unti, dati nung kabataan mo, straight body ka, hanggang sa unti-unti, ay parang yumuyukod na yung iyong likuran. Plus, makikita mo, habang umiiksi, parang hindi na masyadong nauunat o yung flexibility ng ating mga muscle, ng ating mga ugat. Kasi nga, naninigas na dahil sa lamig, sa pagod, at umiiksi yung ating mga kalamnan. Okay? Siyempre, pag pinabayaan pa rin natin yan, hindi natin pinapansin. Tuloy-tuloy lang tayo sa paghahanap buhay para sa ating pamilya. Hindi natin namamalayan na nandun na po pala tayo, mauuwi na tayo doon sa pang number 8 na stage, yung tinatawag natin na pagkakaroon ng pananakit ng muscle at maaaring mamulikat ito. So ito na po yung, tingnan nyo kung nandito na po kayong mga kasera gemers o mga kababayan, sa stage na po na to kung saan po nakakaramdam na po tayo ng pamumulikat sa ating mga kalamnan. O halimbawa, maghihikab ka, naglalakjo, masakit yung panga, o di po kaya meron kang aabutin, parang pinupulikat yung mga muscle mo dito sa balikat, o di kaya sa gabi naman po ay nakakaranas kayo ng bigla kayong magigising, namumulikat na po yung mga muscle nyo sa binti. So ang ibig sabihin po nun, maaaring nandito na po tayo sa stage 8 ng pananakit ng likod. Okay, so syempre pag hindi pa rin natin yan pinapansin, pinababayaan pa rin po natin yan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga gawain sa araw-araw, makikita nyo pagka naiipunan na kayo ng lamig dito, lagi na sumasakit ito, isang dahilan nyo kung bakit tayo nagkakaroon ng pananakit ng ulo, headache, o minsan naman migraine. Ang hindi natin namamalayan, yung palang dahilan nun, yung lamig natin dito dahil nagbabara na yung ating mga ugat dahil doon sa lamig, syempre yung kailangan na supply ng dugo ng ating leeg o ng ating ulo, mahihirapan. Kaya tayo nakakaramdam minsan ng mga pananakit ng ulo o referred pain kung tawagin. Siyempre, pag pinabayaan pa rin natin yan, mauuwi tayo ngayon, mga kasera gemers o mga kababayan, dun sa tinatawag nating pang number 9. Tingnan nyo po ano yun. Magiging sanhi na po ito ng mas malala ng paninigas at paghigpit ng ating kalamnan. So, mas lalo pong nakakaramdam kayo ng yung panghihigpit, paninigas, lalong naninigas siya. Kaya lang, siyempre, dahil sa abala po tayo sa paghahanap buhay, abala po tayo sa mga gawaing bahay, ang utak natin nakapokus po sa mga ganyan. Kaya minsan, yung nararamdaman natin sa ating katawan, binabaliwala lang po natin. Hanggang ang mangyayari po sa kakabaliwala po natin, hindi po natin binibigyan ng pagkakataon yung ating katawan, mauuwi po tayo dun sa number 10 o stage 10 ng back pain progression. Ano naman po yung stage 10 ng back pain progression? Tingnan nyo po kung nandito na po kayo sa situation na to. Ano po yun? Yung magkakaroon na po tayo ng hindi magandang postura sa ating katawan. Madalas may nakikita ako na pag nandito na po sa stage na to, naghahanap na lang po sila ng posisyon kung saan sila komportable pero wala na po sa balanse yung kanilang katawan. For example po, makikita nyo po pagka umupo, nung una straight pa pero habang nasa tapat ng computer. Pero pag tagal-tagal, slouch na. O, minsan may nakikita akong nagdadrive ng tricycle. Di ba yung tricycle, wala namang sandalan po yun sa likuran ng driver. Makikita mo yung driver, imbis na diretso, siguro dahil hindi na nga maganda yung postura niya, sumasandal na po doon sa parang bubungan ng tricycle. Minsan naman may nakikita ako na kumakain, nakataas yung isang paa. So ibig sabihin, sa kanila po, hanggang sa makasanayan nila yon, hindi nila alam, nawawala na po yung tamang posture ng ating katawan. Siyempre, pagka ganun po, naghahanap na lang tayo kung saan tayo komportable. Ang hindi natin namamalayan, maaaring lumala yung sitwasyon na yon. Pwede po tayong makikita nyo po ito, pagka maganda yung ating postura na ating katawan, nakalagay po dito, good posture looks great, no pain. Kasi siyempre sa law of gravity po, pag diretso yung ating katawan, maganda po yung daloy ng enerhiya, ng oxygen, maganda po yung sirkulasyon ng dugo kasi walang liko-liko. Kasi diretso nga po tayo, straight tayo eh.
Kaya mapapansin nyo, pag straight po ang ating katawan, wala tayong mararamdamang kumikirot-kirot dyan. Kaya lang, pagka hindi na nga po maganda yung postura, ito po, katulad nito, bad posture niya, looks bad, painful. Marami tayong mararamdamang kirot-kirot. Kasi bakit? Siyempre, yung mga kasukasuan po natin, imbis na diretso yan, nababaluktot po yan. So, sa law of gravity po, inahatak tayo ng gravity. Kaya nararamdaman natin talagang parang madali na tayong matumba. Kaya isa po sa problema ng mga nagkakaedad, yung madali na po silang madapa. Okay? At syempre, pagka ganyan po, hindi natin napapansin yun, maaaring yung number 10 po, na wala na sa tamang postura yung ating katawan, ay mauuwi po siya dun sa pang-11. Ano naman po yung pang-11? Ito po yun, sandali lang po, commercial lang. Iinom lang po ako na aking magic na iniinom. Yung maganda po ito sa katawan, mainit na tubig na may bawang at saka luya. Kasi pampaganda po ito ng kondisyon ng boses. Pampaganda po ito ng kondisyon din ng lalamunan. O mga kasera Gemmers, inom po tayo. Okay? So tuloy na po natin. Maaaring mauwi na po tayo doon sa number 11. So tingnan nyo po, dito na magsisimula yung misalignment ng ating gulugod. So ito po yung ating gulugod, nandito po sa aking harapan. At ito po ay may nagtatanong sa akin, Sir, saan mo kinuha yan? Kasi po, yung amin pong center malapit sa sementeryo. Minsan po naglalakad ako nung gabi, ang mahal-mahal kasi niyan pagka binili mo. Nung naglalakad ako ng gabi, may nakita akong pakalat-kalat lang na buto doon sa sementeryo, kinuha ko. So, di ginawa akong spine. Joke lang po yun. Hindi po totoo yun. So, ibig sabihin po, ito po yung halimbawa ng ating video, yung ating gulugod o yung spine. So, dapat iniingatan po natin yan. At nandun din po sa aking likuran, yung mga parte ng ating gulugod. Okay, so pagka yan po ay nagkaroon na ng misalignment, nako, dyan na po tayo magkakaroon ng maaaring maging dahilan po yan, nung pang number 12. Maaaring maging dahilan po ito para maipit yung mga ugat natin o nerve na nasa atin pong gulugod. O tingnan nyo po kung kayo po ay nandyan na po sa number 12 stages. Siyempre, pagka naiipit na po yung mga nerve, na nandito po sa ating gulugod, pag naiipit po yan, may mga nerve po dyan, may mga ugat po dyan, paris-paris po yan, konektado po yan sa ating mga organ, konektado po yan sa ating mga muscle, konektado po yan sa ating daluyan ng dugo, mga ugat na daluyan ng dugo, kung tawagin sa English ay blood vessel, konektado yung bawat spinal nerve po natin sa ating ligaments o litid sa Tagalog, at konektado rin po yan sa ating mga skin tissues. Kaya isang nerve lang po dyan ang maipit, konektado po kagad sa 5 bahagi ng ating katawan. Kaya mahalaga po na inaalagaan natin yan. Kami po dito sa Seragem, talagang yung therapy po ng Seragem, after po talaga sa pag-aalaga ng ating gulugod. So pagka nandyan na po kayo sa number 12, mauuwi po kayo doon sa tinatawag natin na pwede po tayong magkaroon ng tinatawag na herniated disc o pag-usli o ng ating spinal disc, o pwede rin pong tawagin na spinal stenosis o yung bone spurs o yung buto po ng ating gulugod ay uusli, mawawala po sa tamang alignment o madedeform. So, siyempre, pagka ganyan na po, pwede po tayong mauwi doon sa tinatawag na pang-13. So ito po yung pang-13. Magiging sanhi po ito para madali na po tayong kapitan ng karamdaman ang isang tao. So tingnan niyo po, yung pong pinagagamot natin, yung pinatitingin po natin sa ating mga kaibigang doktor, yung mga pinagagamot po natin sa ospital na mga karamdaman, yung binibilan po natin ng gamot araw-araw, iniinuman natin ng gamot na maintenance araw-araw na kung tawagin po ay karamdaman, tingnan nyo po nasa pang-13. So nasa pinakauli na, ibig sabihin, pag nagpatingin ka sa doktor, kadalasan kasi ugali natin, nagpapatingin na lang po tayo o nagpapacheck up kung kailan tayo may sakit na. Minsan nga po yung iba kung kailan lang na-stroke, doon lang nila nalaman na high blood pala sila. So mas maganda po, wala pa tayong karamdaman, maggagawin po natin yung regular check-up sa ating mga doktor para naaagapan po na makikita na kaagad kung meron na tayong nagsisimulang problema.
Pero syempre, isang bagay po dyan kasi, tingnan nyo po, yung ginagastusan nyo po ng malaki, araw-araw, nasa pinakahuli po, nasa pang-13. Saan po ba nagsimula yung 13? Doon po, sa tinapik ko kanina, yung simula sa number 1, stress, hanggang nauwi sa pang-12, yung pagkakaipit na po ng nerve. Syempre, pag naiipit po yan, yung ating utak na nagbibigay ng interpretasyon para doon sa mga pangangailangan ng ating mga organ, sa mga nangyayari sa loob ng katawan, dahil naipit na po, nagkakaroon po ng tinatawag na sagabal o nagkakaroon po ng tinatawag na pagkaantala doon sa pagbabasa ng utak sa pangangailangan ng ating mga cells o mga organ. Siyempre, pagka ganun po, nagkakaroon ng delay, nade-delay din o nami-misinterpret din ng utak yung ibibigay na tamang mensahe para magawa ng ating mga organ yung kanilang mga trabaho. Kaya kinalaunan po, naiipon po yung mga toxins na galing do sa ating mga kinakain, mga iniinom, naiipon na siyang nagdudulot ng ating karamdaman. So, ibig sabihin po, pag meron na po kayong sakit o karamdaman na pinagagamot po sa doktor, nandyan na po kayo, umabot na po kayo sa pang-13 stage na kung tawagin ay exposed na po yung ating katawan doon sa iba't ibang uri ng karamdaman tulad ng high blood, diabetes, cancer, arthritis, mga mahinang immune system. So exposed na kasi tayo dahil humina na yung ating katawan.